What if i-explore natin ang Japan ng midnight? I'm pretty surprised. So ang challenge, mag-spend tayo ng night outside. Cheers. Itagay na. Sinaktan mo ng martilyo. Wow! Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, actually matutulog na lang dapat tayo. Tapos, hindi kasi ako makatulog. Tapos malapit na mag alas 12. Sabi ko, what if i-explore natin ang Japan ng midnight? Ano ba meron sa Japan ng 12 AM? So, ito tayo. Magbibihis lang ako. And then, we will explore Japan midnight. Let's go! Papayatan! And guys, we're going out of our hotel na. Apa Hotel Rigoko, and hindi ko rin alam at kung ito ba ginagawa. Naku, curious lang ako. So, sabi ko total, hindi naman tayo makatulog. Explore kaya natin yung Japan na madaling araw. So, ganyan na yung itsura niya guys. Dahil nga, madaling araw na, tayo na lang naglalakad dito. Tignan natin kung ano ba yung itsura ng Japan during midnight. Let's go! Exciting! Well, alam naman natin yung Japan kapag maaga, di ba? Busy, maraming tao. Uy, may nakasalubong tayo. May isa pa. May isa pa tayo nakasalubong na tao sa area na to. Sana bukas pa yung train. Parang gusto kong sumakay ng train. Hanggang anong oras kaya yung train dito? Alam ko hanggang mga 12 to 1. 12 AM to 1 AM. Pero yung iba hanggang mga 12ish lang, 12:30. But sana may maabutan pa tayo sa trip natin na ito. Let's go! Start muna tayo dito sa area ng hotel namin sa may Ryugoku. Tignan natin kung during midnight ba may buhay ba dito. Tapos try natin, sana makasakay pa tayo ng train, no? Tapos lipat tayo sa ibang area kung meron bang buhay doon. But currently, ganyan na siya ngayon. Even though parang ako lang yung tao, I don't feel na parang hindi siya safe. I always feel safe sa Japan. But of course, wala namang 100% na safe, no? But compared to other places that I've been to, iba yung Japan. Oh, meron pa tayo nakasalubong. Baka mag-check-in din siya sa Apa Hotel. Pero wala na masyadong... Ayun, meron pa. May pa konti-konti pa in all fairness naman. Ayan na. Ito yung parking lot. Okay guys, malapit tayo sa train station. One thing is for sure, bukas ang 7-Eleven. Kasi usually ang mga convenience stores sa Japan ay 24 hours na open. Ito yung pinakamalapit na station sa amin, yung Ryugoku. Mukhang bukas pa naman. Pwedeng lakarin lang natin sa may gilid. Gusto ko lang makita kung may life pa dito sa may gilid. Oh, I'm pretty surprised. May tao pa. I mean, hindi naman sobrang dami pero may tao pa, oh. May nakakasalubong ko. Pero yung mga tindahan guys, sarado na, like ito. Beck's Coffee. Yala. Parang bagay tayo dyan. Charing. Pepper Lunch. And sarado na yung mga restaurants. Pero may mga pa-isa-isa kayong makakasalubong. Siyempre yung mga vending machine. As always, lagi naman yan dito. Check na natin kung meron mga 24 hours dito na kainan. Mukhang sarado na rin to guys. Ayun, sarado na. Pero kita mo yung loob, no? Oh, sarado na rin sila dito. Family Mart. Bukas ang convenience store. Of course. Yan, bukas yan. Permanent bukas sa mga convenience stores. But yung restaurants, sarado na silang lahat. Yeah. Zone, wala na dito, sarado na. Yan, may Yakiniku like dito. Yakiniku like. Sarado na rin siya. May mga konti-konting naglalakad pa rin. Oh my God. Ay, akala ko bukas pa. May tao pa kasi. Hindi, para nag-i-inventory na lang si kuya. No? Nililista niya na lang yung bento nila for the day. Kung magkano kinita. I hope maraming kinita si kuya today, no? God bless you, kuya. Sana marami siyang sales today. Wow! Is that open? Parang may bukas, guys. Ito, I feel like bukas pa siya. So kung siguro may mga magka-hangover and all that. Ito, Matsuya. Bukas pa ba? Bukas! Oh my God! May mga kumakain pa, guys, oh. Oh my gosh! So confirm, no? For example, nagutom pala ako ng madaling araw. Pwede ba ako magpunta dito sa may Matsuya, no? Bukas pa siya. Yoshinoya, parang wala na. May Yoshinoya doon. Sarado na. Pero nakakatawa yung Matsuya, ha? Convenience store. Bakit meron mga babae nakatayo dito sa gilid? May hawak silang papel. What is that for? Ito na.
Ito na guys. Yung mga next na train 0 to 12:03, 12:011. Ito 12:04 tsaka 12:13. Meron pa namang train kahit 12 na. Sakto Yan yung oras ngayon guys. Sakto 12 AM. Sakay na tayo ng train? Laban na ba? Saan tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Baka wala na akong masakyan pa uwi. For sure may masasakyan tayo papunta doon. Pero paano tayo uwi? So ang challenge, mag-spend tayo ng night outside. Kaya ko ba? Sige, total nasa Japan na lang din naman tayo. Challenge accepted. Let's go. Guys, chinek ko sa Google Maps. Ang pinaka-last dito is 12:30 AM. Kasi ang susunod na is para mga 5 AM na So hanggang 12:30 AM ang train. Tara, laban na tayo. Let's go. Laban na guys. Bahala na kung saan tayo mapunta. Let's go. Ayan, may mga tao pa naman. May mga nakakasalubong pa tayo guys. Mga naglalast. Few last trains. Ay, dumating sila. Dapat binilisan natin para umabot tayo. Next train na lang tayo. Naisip ko guys, kasi merong direct na line dito papunta sa Shinjuku. Doon na lang tayo pumunta sa Shinjuku kasi feeling ko may mga ganap pa doon kahit madaling araw. I-check natin kung anong mga ganap doon sa Shinjuku pag madaling araw. But kapag mga areas like ganito, wala na masyado. Although may mga pa konti-konti naman yung mga nagla-last train bumababa. Pero wala na rin masyadong tao. Tsaka natutuwa lang ako may mga bukas na restaurant dito May dalawa tayo nakitang bukas. Matsuya tsaka isang local restaurant. Punta na tayo sa Shinjuku, I think mas maraming ganap. Tingnan natin kung ano pwede natin gawin hanggang sa next train Tapos sasakay tayo pag nag-open yung train ng alas 5. Hindi ko alam kung anong trip natin sa buhay So umalis tayo ng alas 12 ng madaling araw. Tapos magsasarado yung train, di ba? Babalik tayo pagka alas 5. May train ulit. Let's go. Kaya natin to. Okay guys, nakarating na tayo sa Shinjuku Station. Wow! First time ko nakita yung Shinjuku na hindi matao. Diba Shinjuku guys, the busiest train station in Japan. But mag-1 na rin kasi yata 12:39. Currently 12:39. First time ko nakita siya. Sobrang puno lagi ng tao. Nakakatuwa na makita mo siya ng ibang vibe Kasi lagi naman tayong umaga nag-explore or hindi ganito ating gabi. Ganito pala siya katahimik. Meron din naman pala siyang rest. Nagre-rest din naman pala ang Shinjuku. Akala ko parang sobrang gulo lang dito lagi Sana exit central. Okay guys, ganito yung tsura ng Shinjuku. Kasi parang never yata mawawala ng tao to. Yan. Pero di ba lagi yan dito, siksikan mga tao, sabay-sabay na lumalabas. Anong time na ba? 12:43? Hindi nakikita. 12:43. Yan lang Shinjuku. Ayan yung sikat na screen. Minsan may pusa-pusa dyan Nakakatuwa. Hindi siya crowded. Ito yung guys, yung ABC Mart, di ba? Tapos ito yung big camera. Sikat din ito na tawiran. Maraming tumatawid dito. But now, not so much. Let's go! Tawid tayo. Kung gusto nyo na madaling araw tapos may tao, Shinjuku talaga Hindi nawawalan pero ibang level to kapag umaga. Tapos usually siguro kasi nga madaling araw na yung mga tao dito parang medyo may ingay na. Di ba yung mga Japanese hindi sila naturally may ingay. Umiingay sila kapag lasing. So, yung mga bata medyo kanina sa train may mga sumisigaw nga. Hindi ko lang na-film Yung mga sumisigaw na ng mga lalaki. Ay hindi naman sumisigaw pero ang lakas na nila mag-usap-usap. Kapag hindi sila nakainom, hindi naman sila ganun kalakas mag-usap, di ba? So probably mga nakainom na yung mga tao. Shinjuku area is also for the younger crowds So may mga bars na open. Pink. At ayan ang Japan. Lakad tayo. Meron ba kayong mga bukas na kainan? Parang sarap kumain. Let's try to walk further. Tapos yung mga basura, syempre yung mga restaurant nagsasara na sila So, mga basura ilalagay nila sa siguro may truck na kukuha niyan ng mga basura nila sa gilid. Pero parang ilaw pa rin Although sarado na yung mga stores, hindi nila pinapatay yung ilaw Sayang sa kuryente. Or bukas, hindi sarado na
Oh, naka ano na yung mga upuan. Inangat na nila yung upuan, pero or baka naglilinis pa sila. And dito, may mga ano na maiingay na medyo lasing na yata yung mga tao dito. Pag mga ganito na medyo nakainom. Medyo nakainom na yung mga bagets. Pag gano'n na sila kaingay, alam mo na yan. Kasi kapag hindi sila nakainom, sobrang ano lang yan, no? Parang sumimasen, or parang mga arigatou gozaimasu, hindi nihaw. Itadakimasu. Pero kapag nakainom na, andyan na yung parang lumalabas na yung kanilang mga, siguro nagtitimpi sila. Tapos pag nakainom na, doon nila na ilalabas yung ingay nila. No? Very common for younger crowds, especially. Tawid tayo sa kabila, guys. Maghanap tayo ng, gusto nyo ba? Kumain tayo? Gusto nyo bang kumain? Ay, meron dito mga 24 hours. Ayun, no? Yung mga 24 hours na ganyan, iClub. Mga internet cafe, or pwede kayong tumambay, 24 hours siyang open. For example, nasarad na kayo ng train, you can actually do that. So guys, sa area nito sa Kabukicho, medyo marami pa ring tao kasi ito yung kanilang parang red light district, I think. So, and party, mga bars, ganun. So, parang ang daming tao. 24 hours yata may tao dito. So, yan. Diba? Parang umaga lang dito. Parang hindi madaling araw. Sa dami ng tao. So, yan yung mga boyfriends ata. Or mga sikat na mga Japanese men. Mga entertainers, maybe. So, guys, actually, hindi ko lang masyado nakakamera kasi baka bawal mag-camera dito, pero marami ditong mga parang guys and the girls na I think they're offering service. Hindi ko lang alam kung ano yung service na ino-offer nila. Tapos may mga lalaki. I think straight lalaki to babae, babae to lalaki, no? So, may mga lalaki na hinaharang nilang yung ibang girls para nag-o-offer sila. I'm not sure kung ano yung ino-offer nilang service, but nag-o-offer sila ng service. Likewise sa mga babae, minsan kinakausap nila ako parang massage or something like that. Basta parang nag-o-offer din yata sila ng service. Hindi ko maintindihan, pero nangyayari yan dito sa may Kabukicho area, sa may Shinjuku. But I cannot film din baka sa Pakinaw. Kasi may mga napanood akong video na parang, vlog or videos niya na na-film niya dito sa Shinjuku, tapos parang binugbog siya ng lalaki. Sabi ko, ayoko na lang mag-film, but yeah, may mga ganyang nangyayari dito, ha? And maraming bukas na establishment. Parang hindi ko ramdam na madaling araw dito, no? Kung hindi mo alam yung oras as namamasyal ka dito, parang iisipin mo na, siguro mga 7 p.m. pa lang or 8 p.m. pa lang. Kasi yung mga tao parang maaga pa dito, no? So guys, may mga various na bars dito. Gusto yung pumasok. Sa mga nakatambay. Ay, bukas pa yata yung Kabukicho Tower. Gusto niyo pumunta doon? Kabukicho Tower. I think bukas pa yan. May mga pwedeng magawa sa loob. Tara, lakad tayo doon. I think itong mall na to 24-hour setup. No, kasi dito nga sa Shinjuku, party area, so nightlife area. So meron din sila mga malls na bukas pa rin kahit madaling araw na. Let's go! Pero wala masyadong tao. Yan, may mga restaurant na bukas dito sa Kabukicho Tower, guys. Ayan, gusto nyo mag-inom-inom ng slide. Ay, sarado na yung taas. Sarado na yung third floor. So, dito na lang yung open. Dati, pumunta ako sa Kabukicho Tower ng gabi. May mga arcade sa third floor sa taas. Kaso, sarado na eh. So, wala na yata siya ng ganito. Magmadaling araw, sinasara na nila yung mga arcades. So, anong gagawin natin? Kain tayo? Hanap tayo ng mga kainan na ramen. Gusto niyo ba mag-ramen? Parang bigat kasi ng ramen, pero sige, hanap tayo. Dito pala guys, minsan yung ibang tao makikipag-usap sa inyo, no? Yung parang, how are you, ganon. Just decline them politely, tapos mag-i-invite sila ng, depende, i-invite ka nila sa bar nila. May mga nung dinaanan ko, yun, nakikipag-usap sila sa'yo. Parang decline them politely na lang. Kasi may mga napapanood din ako na videos na, for example, if foreigner ka, tapos may mga mag-i-invite na parang friendly, tara, punta ka sa bar, ganon. Tapos pag nandun ka na sa bar, minsan daw sobrang i-overcharge ka ng mga drinks, ganon. Tapos may mga scam din na nangyayari, no? So, beware na lang. So, yung dami pang mga, tingnan mo, mga restaurants open pa, may mga kumakain pa rin. Hanap tayo ng pwedeng makainan. Bukas pa na. Para bukas pa sila lahat. Yung mga small na kainan dito. Guys, may nakita akong ramenan. Mag-ramen siguro tayo. Tara, pasok tayo. Go. Dito ba mo order? Hindi rin ako sure English. Please touch to order. Ramen.
Ay, sold out. Ay, ang mura. Mini, small, large. Maganda lang tayo. Yung mini tsaka small parehas lang. Sige, dito na lang tayo. Fatty, raw egg. Okay na ako siguro. Okay, so saya kasi dyan lang nila niluluto sa harapan natin. Garlic? Yeah, okay. All regular? Regular. All regular. Hey, So guys, dito nila lulutuin. Tapos nila isi-serve. Water's there? Okay, come. Arigato gozaimasu. Andun na yung tubig guys. Merong free water doon. Guys, order na tayo. Small lang in-order ko kasi nakikita ko sobrang laki nung serving. So kapag large feeling ko hindi ko mauubos. Ang lalaki nung kinakain ng katabi ko. Guys, nalagyan nila ng meat. Wow! Guys, ito na yung ating ramen, no? Grabe ang bango. Ang pangalan ng ramen is Butaken, no? Butak. Ayan, sa likod nila. Butaken. Tapos, parang may mga hibla-hibla ng beef. Ang bango, parang naamoy ko na agad yung beef. Tapos, nilagay na yung toge, noodles. Di ba small lang to? Tignan nyo. Yung small nila, di ba extra large? Kaya, natuto na ako. Nung bago ako sa Japan, wow. Kala mo taga dito. Kala mo talaga dito nakatira. But nung bago-bago pa lang ako sa Japan, usually pag nagra-ramen ako, yung in-order ko yung mga large, extra large. Tapos hindi ko nauubos kasi ang laki talaga nila mag-serve. So from now on, small na lang yung binibili ko. Tapos yung small nila, wow. Sobrang laki. Videoan ko lang para meron tayong pang Instagram. Oh, sabay na lang din natin yung pag-film para may clip tayo ng Instagram. Sabi na lang kaya. Let's go! Broth. Start tayo sa broth. Oh my God! Ang sarap ng sabaw, kuya. Ang sarap ng broth. I love. Gusto ko yung broth. Cheers. Gusto ko rin. Gusto ko yung higda ng beef. Sobrang lasang-lasa mo yung beef. Panalo yung sabaw. Yung noodle, medyo matigas. Tapos ganito. Check nyo. Medyo pahaba. For me, yung noodle sakto lang. Mid lang siya. Pero panalo yung sabaw. Oh my gosh. Lasang-lasa mo yung broth. Tsaka yung mga hibla ng beef. May garlic pa dito para sa mga high blood. Ang sarap. Isa pa rin talaga sa mga palaisipan ko is yung ang laki nila mag-serve ng mga pagkain dito ng ramen, yung sa mga Japanese, no? Pero hindi sila tumataba. Ba't ganun? Sabi ng friend ko, kahit yung reason daw kasi nila, I'm not sure kung totoo. For example, yung mga noodles nila, healthy noodles, yung the way na i-cook nila is healthy. Kaya even though big portion, still hindi daw sila tumataba. I'm not sure. Or baka sa genes talaga nila na hindi sila tabain, or mahilig kasi sila maglakad kasi 'di ba yung mga tao dito nagpo-public transportation naman kasi efficient naman yung public transport nila, so lakad-lakad sila, train. Pero sabi ng friend ko, it's how the way they cook the food talaga. Kung paano daw nila niluluto. Kasi di ba ang lalaki nito, oh. Kung alam ko mauubos ko to. So much. Thank you. Philippine. Hi guys. Arigato. Di ko na naubos. Grabe ano. Tawag doon. Small lang yung in-order ko guys, pero hindi ko naubos sa sobrang laki ng serving, para kalahati lang. Pero masarap pa, in fairness. Tagal ko nang hindi nagra-ramen, no. Hindi ko masyadong favorite ang ramen sa mga Japanese food, no. Hindi ramen yung number one. Kapag kumakain naman ako ng ramen, pero hindi siya yung number one na favorite ko, kaya hindi ko siya madalas kinakain. Well, in fairness naman sa sabaw, ang ganda ng broth. Ang sarap ng broth ng ramen nila, no. Pero laki talaga ng serving.
Tsaka, ang cute ng... Hindi ako nagsabi, kayo nagsabi, no? Pero cute nga, mabait pa si ano, mabait pa yung ano. Nung nag-arigato, ay nag ano siya, arigato gozaimasu. Grabe yung pagbaw niya, parang arigato gozaimasu. Gano'n siya. Para pagkatapos ko kumain, grabe yung pagkabaw niya, baw na baw, ganun. So guys, nagsisearch ako ano mga pwedeng gawin ng mga madaling araw dito sa Tokyo. So, pwede ka nga mag-onsen, no? Marami mga 24-hour na onsen dito. For example, ginagawa siyang tulugan ng mga nalasing. So, yung mga nalasing, nag-onsen sila para siguro mahimas-masan, tapos matutulog sila. Nagawa namin yan before nila Erwin, yung Filipino friend ko, sa Osaka, kasi nag-inuman kami. Tapos parang nawalan na ng train. Natulog muna kami sa onsen, tapos nahimas-masan kami. You can do that. Meron din mga manga cafes dito kung mahilig kayo sa anime. Pwede kayo magbasa. And then, yung mga pwedeng gawin dito. Pwede kayo mag-karaoke. Kaso, wala. Magka-karaoke tayo mag-isa. Ginusto natin to. Or, bumili ng mga pagkain sa convenience store. Pwede naman. Or mag-inom-inom. Yun yung mga options nyo. Naglalakad-lakad pa kung ano ba yung mga pwede natin gawin. Bahala na. Bahala na si Batman. Pero marami pang bukas na ramen na. Yun yung na-confirm ko. Maraming bukas na kainan dito. Yan. May nakita kong convenience store. Tara, bili muna tayo ng dessert. Or maiinom. Dito na lang sa Lawson. Let's go. Ayan, noodles. Anong bibili natin? Gusto niyo mag-inom tayo? Mag-inom tayo mag-isa. Yung ano lang, yung maliit lang. Ayan. Parang ito yung iniinom namin ni Ari, yung Chinese friend ko. Zero sugar siya. Tapos ayan, 0 lemon sour. Ilang percent alcohol ba to? 1 lang? Ay, ito pala 6% yata yung alcohol. Tara, mag-inom tayo. Tapos, hanap tayo ng pulutan. Tinapay. Tinapay yung pulutan natin. God the go. Mag-inom tayo yan. Isa lang naman. Tapos meron tayong pulutan. Wala tayong paggawa eh. Pwede naman mag-onsen, pero tinatamad kasi ako mag-onsen. Kasi yung hotel din namin, yung APA Hotel, may onsen. So nag-onsen na ako kanina. Before tayo umalis, nag-onsen na ako. So mag-onsen na naman, ang init. Pwede naman mag-manga cafe, kaso hindi rin natin maintindihan yung mga sulat kasi baka Japanese eh. So magtagay-tagay na lang muna tayo. Dapat may nakaupo tayo. I-cheers muna natin to. Itagay na. Hindi ko alam yung mga trip ko sa buhay. Parang against the light tayo. Dito nga tayo. Umiilaw-ilaw sa ano. Guys, hanap tayo ng pwesto. Maybe here. Ay, hindi siya baka. Guys, po tayo sa may gilid. Parang akong broken hearted. Ba't ako nagiinom? Cheers tayo. Cheers. Ano bang kulang sa akin? Cheers! Sinaktan mo ang puso ko. Ang sarap. Parang lemon lang siya na... Wala, parang Sprite na may lemon. Ganun. Parang, hindi ba tayo mukhang broken hearted pag umupo ako dito? Parang... Ano bang kulang sa akin? Cheers! Sinaktan mo ang puso ko, sinaktan mo ng martilyo, binuhusan mo ko ng maso, nutupok mo ng baso. Wait lang, may dadaan. Baka ma-judge niya ako. Hindi ako nasa tamang pag-iisip ako. For the lang to. For the joke. Sinaktan mo ang puso ko. Hindi ko alam kung ito ginagawa. Di parang akong broken hearted sa Japan. Tagay pare. Yung mga babae na yan, sakit sa ulo lang yan. Oo. Kalimutan mo na yan pare. Tagay natin yan, makakahanap ka pa ng iba. Kasi, cheers!
ako'y naghihingalo. Nauubusan ako ng dugo. Sinaktan mo ang puso ko. It's the light, it's the sky, it's the sea. It calls me. No one knows. Sorry. Guys, time check. It's 3:39. So 1.5 hour na lang na 5 AM yung train, no? Yeah. 1.5 hour na lang magbubukas na yung train. Ano bang? Donkey! Donkey. May mga 24 hours na Donkey Hote dito. Sana tayo ng donkey. Magtingin tayo ng mga makukulikot. Kukulikot, tama ba? Basta makahalungkat natin sa donkey. Donkey, guys. Donkey Hote. 24 hours to, so magpapatay tayo ng oras dito. Let's go! Kung gusto niyo mag-shopping tapos ayaw niyo ng maraming tao, pwede kayong madaling araw, no? Kasi 24 hours yung mga donkey. So pwede kayong madaling araw para wala masyadong kaagaw. Let's go! Ito guys, may mga nagre-recommend doon. Nakikita ko rin sa TikTok. Maganda daw tong pang face something. Try ko bumili dito. Ito try ko. Tapos sasabihin ko sa inyo kung maganda siya. Nagpapakinis daw to eh. Ayan o. Ito yung binibili ko ng sunstick sa Japan. Nagpapabili din yung mama ko nito. So kapag mag-isa lang is 2-3. Kapag tatlo, 5-4. Sige, dito na nga ako. Sa 5-4 na ba tayo para bibigay ko sa mama ko yung iba. Nag-change ako ng mind. I-try ko muna to, no? Kasi lagi ko to nakikita pero hindi ko pa na-try. Bibili muna ako ng isa kung baka mas maganda to. Kung hindi, yung yellow yung bibiling ko na pang pasalubong. Pero ito muna tayo. Ito guys, lagi ko to nakikita sa TikTok. I'm not sure kung totoo. Yung parang super nagtatanggal doon ng mga parang dark spots, ganun. I'm not sure kung totoo. Pero lagi itong lumalabas sa TikTok ko. Parang may mga beads. Ayan, premium vitamin C. Gusto nyo ba i-try natin? Or tsaka na lang pag nagpasalubong ano na ako. Maganda lang sa Donkey 24 hours siya. Pwede kayo mag-ubos ng oras dito. Magtingin lang kayo ng kung ano-ano. Magugulat na lang kayo, open na yung train. Yan, may mga serum sila dito. Ito, may mga Pokemon luggage sila. Pikachu. Ang cute. Snorlax. Pokemon Pixel. Hello Kitty. Yan, nakakimono. Si Hello Kitty. Ay, ito yung tsinelas ko. Nandito pa rin yung tsinelas ko. Pati pila sa pagbabayad guys, so walang nakapila sa tax free. For example, kung may flight kayo ng bitin yung flight nyo, huwag kayong mag-alala. 24 hours yung donkey, tapos after midnight, wala na kayong kaagaw sa pila, mabilis na kayong makakabili. Ngayon ko lang na-discover yun. No? Yun yung isa sa mga magandang na-discover natin pag midnight. Walang tao sa donkey. Pag umaga kasi siksikan to dito. Yung guys, meron palang Dr. G na lip balm or lip, oo. Ito yung favorite ko na moisturizer from Korea. Meron palang lip balm. Bili nga ako kasi, ubos na rin yung ano ko, nagda-dry na nga ulit ako eh. Try lang natin, Dr. G lip essence. Yan guys, almost isang oras yata ako sa donkey pero dalawa lang nabili ko. Itong sunscreen lang tsaka lip balm kasi nagda-dry. Tapos ubos na yung sunscreen ko, ito trial lang natin. Tsaka na ako magbibili ng mga pasalubong pag malapit na talaga akong umuwi. Anong oras na? 4. Isang oras pa. Anong gagawin natin ng isang oras? So guys, 4 AM na, no? Parang never nawala ng tao talaga sa Shinjuku. Mas busy pa dun sa may looban, no? Pero dito sa may highway, ayan. Never naman nawala ng tao dito. So hindi siya nakakatakot kasi may tao. Buong magdamag. May mga nakaupo na dyan sa may highway guys, oh. At least di baling lasing basta may kasama. At least magjowa silang nakaupo doon. Ay, parang nakainom din yata itong nasa harapan ko. Kaya niyan te. Bukas na kaya yung train. 4:18. Ay, coffee shop. Siguro kung if I was in my 20s, nag-bar na ako. Kasi maraming bar dito. Pwede naman kayo mag-bar, but wala siya sa mga gusto kong gawin. Alam mo yun?
Kasi nung bata ako, during my 20s, wala naman ako pagsisisi kasi tinodo ko na, di ba? Lahat na ng gusto ko, in-explore ko talaga yung life. Alam mo, in-explore ko talaga yung life during my 20s, nag-bar-bar, lahat ng klaseng paglalandi. Nagawa ko na nung 20s. So ngayong 30s ako, parang kota na ako. Minsan na lang, occasionally naman, nagbabar naman ako occasionally. Pero yung hindi masyado, kung wala namang i-celebrate or wala naman ako makakasama na friends, ganun. Minsan kakaiba din talaga yung trip ko sa buhay, no? So ang nangyayari nito, mapupuyat tayo ngayon. So bukas magigising tayo, late na. Oh, feeling ko late na tayo magigising bukas. Ano kayo magagawa natin? Baka, let's see, Ueno Park, Asakusa. Ayun guys, videohan na natin yung Shinjuku kasi never to nangyayari. Never ako dumaan dito na walang mga nagkakagulo dito na tao. Ngayon lang natin ito nakita sa buong Japan natin. So mga 40 minutes pa before mag-open yung next na, yung first na train. Let's see kung makakapasok na ba tayo. Okay guys, it's currently 4:25 at meron na palang train ng 4:31. Ayun o, 4:31 from Shinjuku to Ryogoku. Nagawa natin yung challenge guys. We were able to explore Japan, no, nang walang train, no. So from 12 in the morning to 4:30 na-explore natin ng Japan. May mga actually hindi naman siya ganun katagal kasi siguro daming kasi pwedeng gawin talaga sa Japan. Hindi ko na feel na ganun siya katagal, no. Kakain ka, maglalakad-lakad ka dyan, donkey, pwede nga kayo mag-onsen, coffee, restaurant. So andahin, but that's it. Maraming salamat, no. I think itutuloy ko na lang yung vlog tomorrow kasi medyo inantok na rin ako. Sasakay lang tayo ng train and I'll continue the vlog tomorrow. Buyers! This update lang. Ayan na yung hotel ko. Nakabalik na ako dito sa area. Bumili lang ako nito. Nire-recommend ng friend ko na parang dango. Parang karyoka yata to. Tsaka ito tea. Matutulog na lang. Mag-breakfast siya. Matutulog muna ako tapos gising ako later. Explore ulit tayo pagkagising ko. Okay? Let's go! Umaga na! Guys, just another day here in Japan. Kakalabas lang natin dyan sa ating hotel. Yan sa likod yung building yan. Appa Hotel Ryogoku. Goku parang yung sa anime. So tara, breakfast muna tayo. Parang gusto ko na lang sa 7-Eleven mag-breakfast. Hanap tayo. May nire-recommend na pagkain yung friend ko. Yung kamote daw dito sa Japan, masarap. Parang hindi ko pa na-try yung kamote kasi namamahalan ako. Sabi niya i-try mo, masarap na yung kamote dito. So try natin. Titignan nila ako, naiya ako. Try natin bumili ng kamote. And if you also wanna book my hotel, no, Appa Hotel Ryogoku, or kahit sa hotels naman sa mga travels niyo, you can always book that on Klook and get discount using my code Marvin. Sama ko Klook. If sa Agoda naman kayo magbubook, you can use my new discount code Marvin Agoda, capital letters lahat. Tapos may new discount code na ako for Agoda activities. It's called Marvin Samako. Capital letters lang din lahat. Ay, parang ngayon ko lang napansin na may vending machine pala dito. So yun yung ating lalakarin. Gusto ko dito sa Ryogoku kasi tahimik. Tapos andyan na yung train station. Ayan, no? Kita nyo ba yung train? Ayan, no? May train na dyan. So ang lapit niya lang sa train station. Halaka! Halaka! May nakikita na akong konting pag-asa. Oh, may mga konting cherry blossom. Oh my god guys! Sana maabutan natin yung pag-bloom niya. May mga pa-konti-konti na, oh. Wala silang kamote dito sa 7-Eleven. Ito diba? Ito na ba yung eclair? Ay, chocolate dapat din. Pero ito is custard. Sige, try ko nga ito. Custard cream and chocolate eclair. Yan, parang na-mention din ng friend ko na masarap daw. Cream puffs. Ang cute din ng mga onigiri nila, oh. Parang pansit. Pansit onigiri. Salmon. Onigiri. Masarap din mga onigiri sa Japan, guys. Ay, kimchi. Yan, my favorite, Ohio. Kasi wag muna kasi maaga pa, baka sumakit yung tiyan ko. Nabubuhay na tayo dito sa 7-Eleven. For drinks naman, hanap tayo ng drinks, guys. Anong gusto nyo yung drinks natin? Magkakape ba tayo? Baka mag-acid naman ako.
Ang hirap ng tumatanda. Charing. Okay guys, breakfast time. Dito na lang tayo kumain. No? So bumili ako nitong mainit to, hot na tea na may lemon. Ang sarap nito, may na-try ako na ganito sa Korea. Yung parang tinitignan nila ako. Lemon tapos merong at titas may lemon. Sarap. Mainit siya. It's giving tito. Lakas mga tito. Tapos bumili ako ng onigiri. Na-curious lang ako dito sa mackerel onigiri. Kasi medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-onigiri, no? Parang hindi na tayo marunong lumingon sa mga dati nating best friend. Dati ko tong best friend pag nasa Japan ako, lagi ako nag-onigiri. Tapos ngayon pag nasa 7-Eleven ako, nakakita ko ng onigiri, gumagano ako. Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Charot. Pero ganito yung mga kinakain natin, yung mga budget. Okay, nasan yung mackerel? So this is our food. Yan, kanin siya. So isa sa mga tipid meals dito sa Japan. Baka nasa loob yung mackerel. Let's have a bite. Kayo muna. Cheers. I-bite nyo to. I-bite nyo, chay. Wow. Ang sarap. I'm not kidding. Masarap. Para siyang sardinas. Yun, di ba may mga sardinas na mackerel? Hindi ko alam kung masarap sa inyo yun. Pero nasasarapan ako. Look. Para siyang adobong isda. May isda as adobo. Sarap. Budget meal. Actually, ito pala mabubusog na kayo. Magkano lang to? 237 yen. Magkano yung 237 yen? Mga 100 pesos. Wala pang 100 pesos. Ang sarap. I love it. Ayun yung train guys, oh. Ryogoko Station. Ayan lang. Yung mga ganitong simpleng bagay sa Japan, na-enjoy ko na to. Di ba yung convenience store lang sa Japan? Kumain ka lang sa gilid. Ayan. Enjoy mo na yan. Ayan yung charm na meron ang Japan na kahit pa ulit-ulit ka magpunta, gugustuhin mo pa rin. For dessert naman guys, ito yung kakain natin. Chocolate eclair, tas may custard na filling. May message lang din ako ng friend ko, sinend niya lang to. Pero iba yung sinend niya, hindi yata custard, pero okay na yan. Mahilig naman ako sa custard. Cheers! Ang sarap! Look. I love it. Chocolate coated. Gusto ko yung custard, oh. Yung mga mahilig sa custard. Ang sarap. Yung custard, hindi siya magganong kamatamis. Bagay sa mga trentahen. Parang mas matamis more ang chocolate. Pero hindi siya like super tamis din. I love the balance. Gusto ko yung balance. At mahilig ako sa custard. In fairness, natuwa ako sa lahat ng binili ko, no. Yung mackerel na tuna, mackerel na onigiri. I-try nyo guys, ano yung plastic? Yung mackerel na onigiri. First time ko na-try yung sarap. Tapos itong mga lemon tea. Kaso usually winter tsaka spring lang meron. O winter limited nga lang. Winter limited. Pero ngayong spring meron pa naman. Yung tsaa tsaka may honey yata. Ito yung sa Korea merong honey. Di ba kasi may time sa Korea na nagkasakit ako ng ilang days. So yun yung lagi yung iniinom ko, pupunta ako sa convenience store, tapos may mainit sila na area. Di ba merong mga malamig na area sa inumin, meron din silang mga hot drinks. As favorite ko yan, yung tea na may honey. Custard, na-enjoy ka rin ta. So guys, ang hotel natin ay nandito sa Ryogoku. Katabi lang pala siya ng Asakusa, Akihabara, yung mga anime. Malapit rin tayo sa Ueno. Sige nga, punta nga tayo ng Ueno. Kasi may sikat dito na cherry blossom spot na Ueno Park. Sa Asakusa actually meron din dun. Sige na nga, puntahan na rin natin. Although kakapunta ko lang kasi ng last Japan ko sa Asakusa, but baka kasi may mga cherry blossom spot. Daan lang tayo saglit. Then we go to Ueno Park for the cherry blossom as well. Ito yung Ryogoko Station. Gamit lang ulit natin yung ating IC card. So guys, dito yung hotel natin, no, Apa Hotel. Tapos nag-train ako ng one stop. Napunta ako dito sa Asakusa Bashi. Pero hindi pa pala ito yung mismong Asakusa. Ayun pa pala, oh. Andito pa yung Asakusa Station. Kasi may nakikita akong river. Parang ganda ng river na to. Maglakad kaya tayo dun, tapos lakarin ko na lang papuntang Asakusa, no? Tara, lakarin na lang natin. Sumida yata yung pangalan ng river. Sumida River. So, ito yung Asakusa Bashi. So, guys, lakarin na lang natin. Ito yung mga isa sa pinaka nagugustuhan ko talagang gawin sa Japan, maglakad, no? Kasi siguro maganda rin yung weather, hindi mainit,
Tapos maluluwag din naman yung mga nilalakaran. Guys, walking lang tayo sa may Asakusa area. Isa rin talaga sa mga paborito ko tong area, ang Asakusa, kasi tahimik lang. Lakad-lakad ka lang. So pang mga trentahin, Asakusa pang mga trentahin na to, no. Yung dati natin pinagstihan, Shibuya, pang mga 20s, bagets, energetic, ganoon. Doon kayo sa Shibuya, ha. Shinjuku, ayan, mga party. Pero kapag mga trentahin ka na, 40hin, 50hin, Asakusa na tayo, no. Asakusa na tayo, tahimik lang, vibing. Alam, may cherry. Charing. And guys, last Japan natin, dyan tayo nag-hotel, no. Apa Hotel, Asakusa Ikimai. Ayan, sa hotel na yan. Tapos may family mart sa, dito lang sa, diba? Naalala nyo ba? Dyan tayo nagstay last time. Tapos doon na yung mga Shinshoji Temple and all that. Pero dito muna tayo sa Sumida River. Dito yata sa area na to. Ay guys, may Coco Hotel din pala dito. Coco Hotel Asakusa. Katapat lang siya ng Apa Hotel. Ito yung Apa Hotel, sa atin. Sa ano kasi, Osaka. Nasa Tokyo tayo ngayon, di ba? Sa Osaka, nakapag-stay na ako dyan sa Coco Hotel. Budget hotel din yan. Pwede nyo rin makonsider yan. Coco Hotel. Ito na guys, yung river na nakita natin kanina sa mapa. Sumida River. Hey, ayun yung Tokyo Skytree ba sabi nyo dyan, guys? Tokyo Skytree pala dapat yan yata. Ano ba ito? Kamote? Parang kamote. Ay, carrots? Ay, hindi. Gold yung kulay, eh. Tara, lakad tayo nga dito sa baba. Yung guys, bumaba na tayo. Parang ano, Danube River. Nalala yun sa, ano nga ba yun? Budapest ba yun? Sa Europe, sa Budapest, no? Sa Hungary. May river sila doon na, pero mas malaki yun. Siguro mga twice or thrice bigger yun than this river. This Sumida River. Diyan lang ako ayun pala yung Apa Hotel, nakita pala dito. Diyan lang ako nag-hotel last time, no, Apa Hotel. Pero hindi ako nakapunta dito. Hindi ako nakapunta dito sa may river na side, no. Ngayon ko lang siya na-search kung kailan malayo na. Ay, hindi naman malayo. Walking distance pa rin naman, pero hindi ganun kasing lapit. So may river pala dito, Sumida River. Tapos may park din doon, Sumida Park. Try natin kung meron ng cherry blossom dun sa park. Hey guys, nakarating na tayo dito sa Sumida Park. Wala pa rin, eh. Pero ito yung mga cherry blossom na halaman, no. Kapag mag full bloom na siya, so imagine, no, isang hilera siya ng mga cherry blossom by the river. Tapos pag sunset or hapon, makikita nyo pa tong Skytree. Pwede kayo tumambay-tambay dyan, no. Yung mga tambayan dyan sa baba. But unfortunately, hindi tayo naabutan, no. Today is March 22. Siguro mga after 1 week, pag umaraw na, baka mag-bloom na to, but hindi natin siya naabutan. But kung pupunta kayo ng mga April, baka meron ng April first week. Ayan, Sumida Park, isa sa mga options niyo for cherry blossom. First time ko dito. First time ko sa Sumida Park. Nasa itinerary ko to ng mga bago pa lang ako na nagto-Tokyo, pero hindi ko na pupuntahan. First time ko lang din nakapunta dito. So guys, nag-check na lang ako sa internet ano itsura ng Sumida Park. Ganito siya pag cherry blossom, mo. Kasi ang daming cherry blossom trees, eh, no? Or ganyan. Mahaba pa pala to, hanggang doon pwede nyo pang lakarin. Ayan, may train pala na dumadaan dito sa may Sumida Park, kasi makikita nyo. Ito, oh, medyo malapit na to. Mga days na lang to. Meron sila dito pink. Cherry blossom ba to? Ayan. Ganyan na lang picture, may mga tourists, eh. Tourists, lonely people in the world na mga cafes. Kape-kape kayo by the river. Ang chill lang din pala ng spot na to. Epic feel tayo dito sa Sumida Park, pero may isa pa tayong pupuntahan, Ueno Park, no? Sikat din ng Ueno for cherry blossom. Pero since malapit na dito yung Shinsoji Temple, Nakamisidori Street, 5-minute walk na lang. Tapos meron din kasi mga cherry blossom sa palibot ng Shinsoji. Lakarin na lang din natin, baka makakita tayo ng cherry blossoms doon. But ito yung vibe ng Sumida Park. Bye bye Sumida. Come Sumida. Come Sumida. Ito narating na ito sa Nakamisidori Street. So may gilid na ako dumaan kasi naglakad lang ako na. Pero kapag magti-train kayo doon, kasi sa pinakabungad, sa magbungad, doon sa pinakabungad doon. Ito yung Nakamisidori Street. Lagi naman tayo nagpupunta dito.
So I think memorize nyo na to. Check ko lang dun sa may Shinsoji Temple. Ay, may temple dun sa dulo. May mga cherry blossom kasi yan sa gilid. I'm not sure kung fully bloom na. Daanan na rin natin. Total lang dito tayo sa area. Sa mga nagtatanong ngayon is March kung malamig pa. Actually medyo malamig pa. March 22 no. O yung mga tao naka-jacket pa. Wala ka bang makikita naka-t-shirt? So most people naka-jacket pa. Pero hindi naman siya yung pang winter jacket. Parang normal na jacket lang. Para hindi ka lang lamigin. Or depende sa tolerance mo. Yung iba hindi nila kaya yung ganito lamig. So mamakapal sila. Guys, totoo ba yan? Ayun o, meron yatang cherry blossom na dito. Sa may Shinsoji Temple guys. May nag-iisang namumukod tangi. Ayan, pwede na kayo makapag-picture-picture dito pag pupunta kayo. Kaso bilisan nyo lang kasi mabilis lang yan. Mga 1 to 2 weeks lang yung cherry blossom. Tapos ano na yan siya. It's from Shinsoji Temple. May mga pa konting-konti namang cherry blossoms dito sa gilid. Hindi pa rin siya like super full bloom. Pero may mga pa konti-konti na. Feeling ko konting days na lang to. Bubunga na sila ng sobra. Okay guys, punta naman tayo ng Ueno. So nandito tayo ngayon sa Asakusa. Pupunta tayo sa Ueno. Ito, 16 Ginza Line. Let's go. Guys, nakarating tayo sa Ueno Station. Ayan, may mga arrow naman dito ng Ueno Park, no? So nasa mga exit. Ito, Ueno Park, exit 7. Ueno Park 7, tapos may arrow na ganyan. Sundan nyo na lang yung mga arrow-arrow para alam nyo kung saan kayo mag-e-exit. Let's go. So yun guys, nakalabas na tayo ng Ueno Station, no? Ito na yung sikat na shopping street. Parang gusto ko munang dumaan. Ameyayokhocho Shopping Street. So, may mga sushi restaurants din dito. Tara doon muna tayo sa may shopping street bago tayo mag-park. Okay, sa Miyoko Shopping Street. Dito rin yung mga murang pasalubong sa Ueno, no? Maghanap na lang kayo ng mga drugstore dito. Marami mga ganyan, mga drugstore. Mura yung kanilang mga pampasalubong dyan. Daming tao. Strawberry. Oh my god. Sapatos. Wait lang. Parang hindi ko kailangan ng sapatos. Kasi nga diba nag-iisip ako na mag-living alone na sa Manila. So iniisip ko, ang sikip lang ng space ko. Kaya pag bibili ulit ako ng mga sapatos, wait lang. Saka na tayo bumili kapag ano. Sorry lang, parang mura nito. Pero sige, iwasan ko muna yung temptation. Saka na tayo bumili kapag may enough space tayo. Ayusin ko muna yung mga gamit ko. Ayan, sobrang daming sapatosan dito sa Ueno guys. Ameyoko Shopping Street. Kung gusto niyo, Salomon, Fila. Ang sarap nito. 8,000 lang. So, magkano yun? 3,000 pesos, no? Ay, maleta pag nag-over baggage. Yun o, 3,001. Ay, yen lang. Guys, may nakita akong coffee shop. Tapos parang malapit yung loob ko sa kanya. Parang bagay ito sa akin. De joke. Pero parang gusto ko muna mag-chill. Magkape-kape muna tayo. Or matcha. Dito lang ito sa may Ueno. Ito lang yung Gio, no? Yung sikat na Gio and Uniqlo dito sa Ueno. Tapos meron ditong Bex Coffee. Tara. Guys, matcha latte. And strawberry cheesecake yata. Cheers. Pahinga lang ako sulit guys. Napagod lang ako. Kaya nakarating na tayo dito sa Ueno. Ang ingay. Meron nagpe-perform dito. Tapos parang may night market sila pala dito sa Ueno Park. Mga street food. Yung guys, ito na yung Ueno Zoo. Ginabi na kasi tayo. Pero meron na ako nakikita mga cherry blossoms. So, yes. Pero hindi pa lahat kasi yung area na to usually kapag full bloom na yung buong hilera na to, yung buong street na yan, puro na yan cherry blossom. Pero nagsisimula na, may god few days na lang to. Ayan o, hindi pa siya full bloom pero may mga pakonti-konti na. Pag lahat yan na bumulaklak na, sobrang ganda ng area na to. Ayan. Wala, few days na lang. Feeling ko mga less than a week magpo full bloom na sila. Wala na, hindi ko na maaabutan.
But kayo na lang guys, baka maabutan nyo siguro mga last week of March. Magpo full bloom na yan kasi nagsisimula na sila.